Kasama ang Team Kuris-Kuris Moto, pinuntahan namin ang isang isla sa bayan ng Aninii sa probinsya ng Antique, kung saan sagana ang yamang dagat at may malaburakay na white sand. At dito, matatagpuan ng isang pambihirang uri ng ibon na nanganganib ng mawala at bali-balita nga raw sa isla na to na pinamamahayan raw ng mga engkanto. Kaya tara, samahan mo kami sa adventure na to. Madaling araw kami bumiyahe papuntang Aninii, Antique. Pagdating namin sa San Joaquin, Iloilo, nag-stop over na muna kami para magkape, para magising naman ang mga katawang lupa namin. At tamang-tama, palabas na rin si Haring Araw. Dito pa lang, ang ganda na ng dagat. At nagpatuloy na nga kami bumiyahe papunta sa destinasyon namin. Maganda talagang bumiyahe kapag buhay ang diwa at may magagandang view kang nakikita habang nagra-rides. At nung may nadaanan kaming palengke, nag-stop over na muna kami para bumili ng mga prutas at mga isdang lulutuin namin sa isla. At yung ibang mga kasamahan naman namin may mga baon na. Nakakatuwa lang dahil may mga bago na naman kaming kaibigan mula sa iba't ibang lugar. Inabot din kami ng 3 oras bago marating ang bayan ng Aninii sa Antique. At dito na kami dumiretso sa bahay ng kaibigan nila Sir Nels and Ma'am El na si Sir Poy Moto na kasamahan din nila sa pagra-rides. Ang bayan ng Aninii is a 14th populous municipality in the province of Antique, and it has a population of 22,018 people according to 2020 census. At ang islang pupuntahan namin ay isa sa mga major tourist destination nila. At dito pa lang, kinailangan na namin magpalit ng pan-swimming. At dahil nga raw low tide sa mga panahon na to, posibleng may konti pa kaming lalakarin. At kung sakali mang malalim ang tubig na bababaan namin, ready na kaming mabasa. And finally, dumating na nga ang bangka na susundo sa amin. Mahangin sa mga panahon na to, kaya medyo maalon ang dagat. Pero hindi naman nakakabahala dahil sobrang lapit lang ng isla. Nasa harap lang nitong mainland. Sabi nga raw nila, pagka gantong low tide, kahit 10 taong gulang na bata, kayang tawirin ang isla. At medyo natagalan kami bago mapaandar itong bangka dahil kinailangan na muna maipwesto na hindi sumasayad sa buhangin. Medyo may kalakasan ng alon sa mga oras na to at mabigat din siguro kami kaya hirap silang itulak. Napababa na nga si Sir Jess para tumulong magtulak at sa wakas umusad na. Ito tayo magabay ng sama-sama. Pride of Panay, Pride of Panay. Usod na nga'y walang kapatay. Pride of Panay, ikaw ang tunay. Lagaw ka namin diri. At habang papalapit na kami sa isla, na-excite na talaga kami. Kita mo naman kung gaano kalinaw ang tubig dagat. Dito pa lang parang ang sarap na tumalon para mag-swimming. And finally, after 15 minutes na pagta-travel sa bangka, narating na nga namin ang Nogas Island. At naabutan pa nga namin si Sir Kevin na may hinuhugasan. At yung ibang kasamahan namin, nakapag-prepare na pala ng mga ila-lunch namin mamaya. Inamoy-amoy ko na nga at dahil gutom na din talaga ako. So meron kami nitong grilled pork, grilled talong, at grilled fish. Bago pa man namin libutin ang isla, kumain na muna kami. At nung nabusog na ang lahat, in-explore na namin itong isla. Kaya tara, samahan mo kaming alamin kung ano ang meron dito sa Nogas Island. Ang Nogas Island is a 24-hectare government naval reservation island. It is a daytime tourist spot and most visible landmark ng probinsya ng Antique. Una naming pinuntahan ang lighthouse. Madadaanan mo ang Calachuchi Plantation na perfect for selfies. At nagmimistulang mahiwaga ang lugar. Dito sa taas ng lighthouse, you get a breathtaking view of the surroundings. Napapalibutan ito ng white sand at may mga parte din ng shoreline na puro soft coral dots. Sagana sa mangrove trees kaya masasabi mong sagana rin ito sa yamang dagat. May mga pagkakataon pa nga na nakikitaan dito ng butanding at pawikan. Yes, may diving spot dito sa Nogas Island. Madalas talaga ito dayuhin ng mga divers dahil sa mga nagagandahang corals at iba't ibang klase ng isda ang makikita mo. At ang sunod na pinuntahan namin, ang malaking puno ng balete dito sa isla. At ito rin siguro ang naging ugat ng haka-haka na may mga naninirahan daw ng mga engkanto dito sa isla. Kumpirma namin na wala naman. Hindi naman kasi lumobo ang mga bibig namin. Nakakita pa nga kami ng pugad na nakadikit sa ugat ng balete. At
At nung pabalik na kami sa pinapwestuhan namin, may napansin kaming malalaking butas sa lupa. Pugad pala ito ng isang malaking ibon. Pero nagtaka kami kung anong klase ng ibon ang gumagawa ng pugad sa ilalim ng lupa. Isa pala itong tabon bird or Philippine scrub fowl. It is a flightless bird at nangingitlog lamang sa ilalim ng lupa. At nanganganib na itong maubos sa isla, kaya ipinagbabawal na ang paghuli at pagkuha ng mga itlog nito. Ang masasabi lang namin, napakaganda ng Nogas Island. Very peaceful at clear ang tubig dagat. Nag-enjoy talaga kami sa isla. Babalik at babalikan ka, Nogas Island. At kung may pinagmamalaki ka sa inyong lugar, i-comment mo na yan. Baka yan na ang susunod na pupuntahan namin. This is your Ate Den and you are watching Pride of Panay. Bye! Tara na ito tayo magabay ng sama-sama. Pride of Panay, Pride of Panay. Pusod na nga'y walang kapatay. Pride of Panay, ikaw ang tunay. Talagaw ka namin di